Sabi ng manghula, pagdating ko ng 25, papapalain ako. Ba't hanggang ngayon, namumulot pa rin ako ng basura? Kung wala na, ibebenta ko na ang anting-anting. Buwisit! Ito na yung sinasabi nilang mabiyayaan. Mukhang simulan ng panibago to. Nakabangga ako. Mukhang biktima pero bigo naman. Puro dugo, nakakapangilabot. Mukhang humihingi siya ng tulong. Tulungan kaya natin? Baliw ka ba? Tignan mo itsura niyan. Mas maayos pa yung pulubi. Dapuan mo yan, siguradong mababaong ka sa utang. Mukhang hindi na ako aabot sa araw na mabibiyayaan. Kumapit ka lang. Dadalhin kita sa ospital ngayon din. Okay ka lang. Okay ka lang. Miss Bai, masyadong malala ang mga sugat niya. Ginawa na namin ang lahat. Doktor, sandali. Yung isang buhay, bigla na lang naglaho. Napakabuti naman ng dalagang to. Na. Toto, Sino ka? tawagin mo na lang akong Tita King. Tita King, Tita Hong. Ilang taon ka lang ba? Pinapatawag mo sa akin, Tita. Sinong nilalamangan mo? Matagal ko nang matalik na kaibigan ang lola ng lola mo. Ikaw na magkwenta. Pareho tayong kaluluwa ngayon, hindi ka niya nakikita o naririnig. Ibig sabihin, patay na ako. Bakit ang taon ang dami kong insenso na sinusunog para sa mga ninuno ko? Bakit wala man lang gumabay sa akin? Kung hindi dahil sa lakas ng mga ninuno mo, tingin mo ba nakatayo ka dyan? Heto, tanong ko sa'yo. Mas gusto mo bang mamatay o mabuhay? Natural gusto kong mabuhay. May paraan ba? Itong anting-anting, sagisag ng pag-ibig ng diwata. Bago sinilihan ang kapatid ko ng dakilang mangkukulam, isinilit niya rito ang buo niyang espiritual na lakas para protektahan ang kapayapaan ng mga susunod niyang henerasyon na tulad mo. Ibig sabihin, Ang ninuno ko isang ahas. Kung gusto mo talagang mabuhay, kailangan mong tanggapin. ang lahat ng mahika ng kapatid ko. Pero pagkatapos nito, gigising ang lahi mong kalahating ahas at ang katawan mo, magiging isang ahas din. Magiging ahas din siya. Naku, kung ahas na, ahas na. Ahas ka rin naman. Kung maging gaya mo, Kerina. Ang bolero mo talaga. Dok, gising na po siya. Maraming salamat po. Ayos lang. Buti na gising na siya. Anong nangyari kay Tita King? Kaya mo po ba siyang pagalingin? Hindi ko siya kayang pagalingin. Pero ikaw, kaya mo. Pero kung gagalingin mo siya, ang buhay mo ang kapali. Nakikita mo ba yung itim na marka sa mukha niya? Yan ang marka ng sinumpang katawan. Lumalabas na ang malakas na sumpa. Malakas na lakas nito. Anong paraan para mailigtas ko siya? Kung gusto mo talaga siyang iligtas, kailangan mong gamitin itong anting-anting. Gamitin mo lahat ng mahika mula rito, para yung sumpa niya ay may lipat at makulong sa katawan mo. Di wag na natin patagalin pa. Ililigtas natin siya, ngayon na. Pag-isipan mo yang mabuti, kung yan ang gagawin mo. Para mo na ring sinalo ang sumpang bumabalot sa kanya. Hindi magtatagal, dudura ka na lang ng dugo at mamamatay. Anong ginagawa mo? Yung anting-anting na bigay ng ate ko sa'yo, hindi para gamitin mo sa pagpapakamatay. Siya naman ang nagligtas sa akin noon. Kaya ito, pagbabalik ko na rin ng buhay sa kanya. Kung alam man ito ng mga ninuno ko, siguradong susuportahan nila ako. At saka, napakabuting babae niya. Hindi niya deserve ang ganitong kapalaran. Sage, buti naman at hindi mo dinungisan ang pangalan ng ate ko. Pasado ka na. Pasado saan? Huwag mong sabihin akala mo talaga na ako, para sa ate ko, ay 1,000 taon na nagbantay sa anting-anting na to, para iligtas ka lang. Siyempre naman hindi. Buti naman at may utak ka. Kundi, kahit naapo ka ng ate ko, kung magpakita ka, ng ganyang klaseng kawalang hiyaan, ako mismo unang papatay sa'yo. Sisiguraduhin ko.
Sisiguraduhin ko. Sisiguraduhin kong hindi ako magiging ganyang tao. Sa totoo lang, gusto ko pang humaba ang buhay ko. Kung gaano kahaba ang buhay mo, nasa pagsusumikap mo na yan. Sige, isa pang sabihin ko sa'yo. Kaya mo siyang mapigilan mula sa kanyang malakas na sumpa. Ay dahil mayroon kayong pag-ibigang may utang na loob sa nakaraang 1,000 taon. Tulad ng kapatid ko at ng umano'y mortal na asawa ng diwata noon. Noong panahong yon, hindi nalagpasan ng kapatid ko ang pagsubok na yon. Kaya siya naseliuhan ng ang dakilang mangkukulam. Sana sa takdang panahon, ganap ka ng magising. Nang matapos mo na ang 2 sumpang pag-ibig na tumagal ng 1,000 taon. Tita King. Pasensya na po. Ayos lang yan. Okay ka lang ba? Natakot ka ba sa nangyari? Hindi naman po. Sandali lang. Hindi ba't sabi ng doktor wala ka ng pag-asa? Bakit? Pero teka, doktor ka nga ba talaga? Naman. Kundi sa sobrang lala ng pagkakabangga ko. Bakit ang bilis kong gumaling? May punto ka. Buti na lang okay ka lang. Yang nasa mukha mo. Ang ibig kong sabihin. Sa tingin ko, kaya kong gamutin yung peklat sa mukha mo. Medyo magtatagal lang pero kapag gumaling na, hindi na ulit yan lilitaw pa. Totoo ba? Ang tagal-tagal na nitong peklat na to. Ang dami ng doktor, walang nakagamot. Yan ay dahil hindi mo pa ako nakikilala. So, ibig sabihin kaya mong gamutin kahit anong sakit. Siguro nga. Siksu, kung talagang mapapagaling mo ang daddy ko. Magiging alipin mo ako habang buhay. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. CJ, Ang mga ninuno ko kasi, mga diwatang ahas na nagmamay-ari ng botika noon. Kaya itong mga sakit ng mortal. Hindi naman siguro ito problema. Sandali lang. Siksu, sa tingin mo ba ang kakaibang sakit ng daddy ko? Ano kaya ang dahilan? Mahirap sabihin sa ngayon, kailangan ko muna siyang masuri ng personal. Tama ka nga, nagmamadali lang talaga ako. May dati na ba siyang karamdaman ang daddy mo? Palaging nasa negosyo ang daddy ko noon, hindi naman siya madalas magkasakit. Ewan ko ba kung bakit, bigla na lang siyang hindi makabangon. Ngayon nga, hindi na rin siya makapagsalita. Nakakapagtaka nga yan. Pasok na ako para tingnan ang daddy mo. CJ. Dito. Siksu. Nandito sa kwartong ito nagpapahinga ang daddy ko ngayon. Sandali lang ha. CJ, Ma, nandito na ako. Aba, anak ko, bakit ngayon kala? Ikaw pala yang pangi, bakit ikaw? Kung dumating ka na. Bakit ang dami mo pang sinasabi? siya ba ang nanay mo? Stepmom ko lang siya. Namatay ang tunay kong ina sa panganganak. Kakapanganak pa lang niya sa akin noon. Pinakasalan lang siya ng papa ko pagkatapos. Di ba't nagkaroon din siya ng sariling anak na babae para sa'yo? Paano mo nalaman? Hindi naman mahirap hulaan. Sana di man naglabo sa sarili niya. Halata namang pakitang tao lang yan. Sinong nagpapasok sa'yo dito? Malas kang nilalang ka. Hindi mo ba nakikitang may konsultasyon? Lumabas ka nga. Ma, nagdala po ako ng doktor para tingnan si Papa. Ha? Isang walang kwentang pangit na tulad mo, may kakilalang doktor, at saka magaling pa raw. Kadiri ka. Nasaan na ba siya? Ilabas mo na nga at ipakita. Kapag wala akong nakitang doktor ngayon, buburahin ko talaga yung bastardong bibig mo. Mukha ba akong hindi doktor sa itsura kong to? Emmy, Beiying. Saan ka naman nakapulot ng basurero? At ang baho-baho niya. Lumayas na kayo dito.
Huwag mong siguin ang sayo. Huwag mong dumihan ang sayo. Alis. Ma, itong doktor na siksuduan niyang. Isa po talaga siyang mahusay na manggagamot. Pakiusap, hayaan na natin siyang gamutin si Papa. Manahimik ka. Ang dahilan kung bakit ganyan kalubha ang sakit ng katay mo. Dahil ika na malas na anak ang nagdadala ng sakit sa kanya. At nagdala ka pa ng isang basyurero para magpanggap na doktor. Halatang, sinasamantala mo ang pagkakataong patayin ang asawa ko para maagaw mo ang yaman ng Camilla Bay. Ma! Hindi ko po ginagawa yan. Layas. Dumarami na talaga ang mga scammer ngayon. Hayop man o tao. Nangangahas na gumamit ng pangalan ng industriyang medikal para manloko. Ama, Ginang, binayaan niyo kami na malaki para pumunta dito. Huwag niyong sabihin gagamutin namin si Ginoong Bay. Kasama itong hampas lupang to, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mapahiya. Hindi ko pwedeng sirain ang reputasyon ko dahil sa basurang yan. Sa lakas ng boses ninyong dalawa, ibig sabihin ba'y nahanap niyo na ang lunas para sa sakit ni Ginoong Bay? Wala pa eh. Di kung wala pa. Ba't ang ingay niyo? Pangit. Ang mabuting aso, marunong umiwas sa daanan. Tumabi, matandang bruha. Bakit ba ang sakit mo sa paningin? Bakit hindi ka pa mamatay-matay? Anak, naku, hijako. Bakit ang tagal mong lumabas? May mahalaga lang akong inasikaso, natural. Mahaw, papasukin mo na ang mahusay na manggagamot na si Wei. Hello po, tita. Ako po ang boyfriend ni Yi. Aba, hello. Balita ko po kasi, may iniindang sakit si Tito Bay. Kaya tinawag ko si Dr. Wei para gamutin siya. Naku, napakabuti naman. Pasok po kayo, Ginoong Manggagamot Wei. Aba, si Manggagamot Wei nga. Kilalang kilala siya sa buong bansa. Isang nangungunang mahusay na manggagamot. Naku, Ginoong Manggagamot Wei, isang karangalan ang iyong pagdalaw. Naku, may pag-asa ng gumaling ang asawa ko. Kung hindi lang dahil sa pakiusap ni Master Ma, hindi ako pupunta rito. May mabuti kang manugang, Bay. Naman, ang aming si may magandang pananaw. Inay, kailan pa nagkaroon ng mabahong pulubi sa bahay natin? Yemi, anong pinagsasabi mong pulubi yan? Yang hinahamak mo, ang mo raw ang nag-imbita, isang eksperto kunyari, at sinasabi pang napakahusay daw sa medisina, para gamutin ang ama mo. Siya, may alam sa medisina. Sa tingin ko, hindi man lang nakatapos ng elementarya yan. Beiying. Ikaw na pabigat, magpakababa ka na lang mag-isa. Pero wag mong dalhin ang basurang to para lasonin si Itay. Umalis kayo ngayon din kasama, yang basurang yan. Kundi, ipapapatay ko kayo sa asawa ko. Hindi mo ba naririnig si Yi? Umalis na kayo. Paano kung ayaw kong umalis? Gusto mong patikim kita ng lakas ng black belt ko sa taekwondo. Oh, Ginoong Ma, huwag ka nang makipag-away sa ganyang klaseng manloloko. Nandito tayo ngayon para sa importante nating pakay. Tol, sinwerte ka ngayon, kundi binalik ko na ang mga buto mo. Magsitabi kayo. Padaan sa mahusay manggagamot. Hayaan ninyong kunin ko ang pulso ni Ginoong Bay. Isang gamot lang, solve na ang sakit na ito. Kahanga-hanga si Wei, di namin malaman ang sakit. Samantalang siya, may lunas na agad. Ibang klase ka talaga, doktor. Sa tingin mo ba, may kukumpara siya sa mga impostor na nanggaganso lang? Tahimik. Gamutin ko na si Jibay. manggagamot Wei. Binabalak mo ba siyang patayin? Anong kalokohan yan? Bitawan mo ko. Hampas lupang pulubi. Gustong mo na bang mamatay? Gusto kong mabuhay. Ayaw kong mamatay. Ang pinag-usapan natin ay si Bai Wanjiang. Kung tutusukin siya ng karayom na yan sa tingin ko, Dr. Xu, ano nang ibig mong sabihin dyan? ang lason sa katawan ni Bai umabot sa kilay. Nakasalalay lang ito sa kanyang natural na panlaban para makaraos. Napansamantalang nakakandado rito. Ang unang tusok ni Wei ay sa puntong iyon. Mabilis kumalat ang lason sa buong katawan.
Kapag nangyari yan, wala nang lunas. Puro kalokohan. Sino ka para siraan ang aking kakayahan? Isa kang impostor. Ginangbay, gusto niyo pa bang gamutin ko ang inyong asawa? O huwag na, manggagamot Wei, huwag po kayong magalit. Ikaw, malas kang nilalang ka. Dala mo ang taong to para manggulo, di ba? Ma, si Dr. Xu ay magaling sa medisina. Baka pwedeng siya na lang. Tumahimik ka. Ang tatay mo, hindi mo na kailangang pakialaman. Ma, hayaan niyo na po siyang subukan. Kapal ng mukha mong magsalita. Ang nakahiga riyan, ang tatay mo yan. At nagawa mong magdala ng isang hampas lupang pulubi para magpanggap na doktor. Para gamutin siya. Ano nang masamang balak mo, ha? Layas, umalis kayong lahat dito. Ma, Dad! Lumayo ka riyan, pangit. Tigilan mo ang pananakot sa tatay ko gamit yang nakakadiri mong mukha. Aray. Bata, tama ang diagnosis mo kanina. Gusto lang ba talaga nilang patayin siya? Siyam sa 10, malamang. Bakit palo? Bakit? Napakasama ng mga tao. Kaya kahit anong gawin ninyong mga tao, hindi na ako magugula. Ma, tingnan mo. Nagising na si Dad. Si Doc Wei ang pinakamahusay. Yung asawa ko ay... Dad, Huwag kayong magpanik. Isa lamang itong ordinaryong reaksyon ng paglilinis ng katawan. Ayan, o hindi ba agad-agad bumuti? Ginoong ma, may iba pa po akong pasyenteng kailangang puntahan. Pakihatid naman ako. Sides, Dr. Wei, sumunod po kayo sa akin. walang sino man sa inyo ang aalis. Nagkakaganyan na ang tatay ko. At aalis na lang kayo ng ganyan? Yi, narinig mo ba ang sinasabi niya? Ginagawa ko ang lahat para tulungan kayo. Pero kung siya ang papakinggan mo, parang ako pa itong may ginawang masama. Ikaw, babaeng walang hiya. Wala kang ngang maitulong sa ama ko. At lakas loob mo pang siraan ang nobyo ko. Gusto mo bang dapigin ko yung bibig mo ngayon din? Paano kung mapagaling ko ang tatay mo? Bakit di mo muna pigilan yung bungangamong walang preno? Mahal, tingnan mo tong gagong tuminumura ako. Turuan mo nga siya ng leksyon. Dali. Hoy, tong batang to, naghahanap ng sakit ng katawan. Ngayon, ipapamukha ko sa iyo. Ang galing ng tunay na taekwondo black belter. Bata, dahil lang sa ilang sipang natutunan mo sa Koreanong yan, akala mo pwede ka nang maghamon dito? Hindi ubra sakin ang estilo mong yan. Nanay. Huwag kang padalos-dalos. Binabalaan kita. Tatawag ako ng pulis kapag di ka tumigil. Padalos-dalos? Itong nagpapanggap na albularyong to. Muntik kang patayin ng asawa mo, bakit di mo siya sinisita? Sige na, umalis na kayo. Hoy, huwag mo kaming pabintangan ng ganyan. Wala na talaga siyang pag-asa dahil malubha na ang sakit niya. Anong kinalaman ko diyan? Mahusay na manggagamot, Wei. Paano kung kaya ko siyang pagalingin? Anong sasabihin mo? Ikaw na pulubing to. Kung mapagaling mo siya, luluhod agad ako sa'yo. CJ, binibini, tulungan mo akong alalayan ng iyong ama. Bayinging, pag-isipan mong mabuti yan. Nagdala ka ng kung sinong lalaki para gamutin si Itay. Kung mapagaling niya, di mabuti. Kung mapagaling niya, di mabuti. Pero kapag may nangyaring masama kay Itay, kaya mo bang panagutan? Nagtitiwala ako sa kanya. Bakit mo siya pinagkakatiwalaan? Ano ba siya sa'yo? Kasi siya. Ako ang nobyo niya. Ginagamot ko ang magiging biyanan ko. Bawal ba? Walang-wala sa isa't isa. Talagang bagay na bagay kayong dalawa. Kung may masamang mangyari kay Itay, kayong dalawang ngalang hiya. Magbabayad sa buhay niya. Iligtas mo muna ang tatay mo. Itay, Ying Ying,
Buhay pa ako. Sabi ko na noon pa, ang turok sa pagitan ng kilay ay magpapalabas ng masamang espiritu sa katawan ni Engme Bai. Kilala ka bilang mahusay na manggagamot. Alam mo dapat na totoo ang sinasabi ko. Ano naman ngayon? Kung ganoon, sadyang ginawa mo yon. Sa madaling salita, pagpatay yan. Mahigit 1 dekada na akong doktor at malinis ang konsensya ko. Kung talagang gusto kong saktan si MR Bai, tamaan nawa ako ng kidlat ngayon din. Sa mga mahikang itinuro sa'yo ng at ko, may sumpa ng kidlat. Alam mo bang gamitin? Hindi ko pa nasusubukan. Subukan mo. Kaya na ang taong may sala. Kaya na ang taong may sala. Ay hindi dapat nagbibiro ng ganyan. Ikaw si Mashao, tama. Siya ang dala mo rito. Hindi. Biktima rin ako. Nalinlang din ako. Hindi mo pwedeng pagbintangan ang isang inosenteng tao. Gusto mo bang gisingin ko siya para magkaharap kayo? Ah, huwag na. Parang pinapauwi na ako ni nanay para kumain. Mauna na ako. Asawa, hintayin mo ako. Pwe. Wala man lang napiga. Hinayaan mo na lang umalis. Nang lumapit ako sa kanya kanina, nilagyan ko siya ng sumpa sa pagsubaybay. Huwag na nating pahirapan, hintayin natin siya mismo ang magsalita. Ang daming malalalim na mahika na itinuro sa'yo ng at ko. Pero sa mga ganyang palalim na kalokohan, parang likas mo ng alam, Hindi naman talaga ako isang mabuting tao. Ang alam ko lang, lahat ng lakas na meron ako, lahat ng ito'y magagamit ko para protektahan. Ang inosenteng taang babaeng yon. Diyos ko, Dad, halos mapatay mo ako sa takot. Wanjiang, sobrang takot ako. Ayos ka lang ba? Medyo okay ka na ba? Hay naku. Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Kanina, pa akong naglalakad sa bingit ng kamatayan. Sino ba ang nagligtas ng buhay ko? Wanjiang. Wanjiang, ka-recover mo lang. Uminom ka muna ng tubig at magpahinga. Dad, ang taong ito, si Suduanyang. Si Ginoong Su ang nagligtas sa'yo. Ha? Ang tagapagligtas ko pala ay napakabata pa. Dr. Chu. Anggapin mo ang aking taos-pusong pasasalamat. Huwag po. Ginoong Bai, inutusan lang po ako ni Binibining Bai. Ginamot lang kita. Hindi ako bayani. Kaya naman pala, paulit-ulit niyang sinasabi na siya raw ang lalaking para sa panganay mong anak. Kailan pa naging kaugalian na ang biyenan ay lumuhod sa kanyang manugang? Hindi ba't para mo na rin kinukonsinte ang kamatayan niya? Ying. Totoo ba ito? Siya nga ba talaga ang nobyo mo? Ilset, Napakagandang balita naman nito. Ang pag-asawa mo, pa itong tinik na nakabaon sa dibdib ko. Sa wakas, magaan na ang pakiramdam ko. Ginoong Su, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak. Huwag kang mag-alala, Ginoong Bai. Pangako, alagaan kong mabuti si Ining. Wanjiang, hindi ka naman talaga papayag. Ang hampas lupang ito'y magiging manugang ng Bai. Anong klaseng pananalita yan? Si Ginoong Chu ang nagligtas ng buhay ko. At siya ang lalaking gusto ng anak nating si Yingyin. Hindi ako tutol. Suportado ko, Chu. Tingnan mo naman itsura niya, mukha siyang dukha. Ano ba ang karapatan niya para maging manugang ng pamilyang Bai? Ano naman ang problema doon? Ako, si Bai Wanjiang, wala naman akong iba. Pera, marami ako niyan. Sakto, may bagong gawang commercial space sa downtown area. Ibibigay ko yung kay Ginoong Su para makapagsimula siya ng kahit anong negosyo. Ano ba? Yung commercial space sa downtown? Halos 1 bilyon ang halaga noon. Ibibigay mo lang ng ganoon-ganoon sa taong yan na hindi naman natin kadugo. Sinong tagalabas? Iniligtas ni Ginoong Chu ang buhay ko. At siya ang gusto ni Yingyin. Paano siya naging tagalabas? Ginoong Bai, 88, ining ko. Kalimutan na lang natin ito. Hindi naman ako pumunta rito para sa pera, kundi para gamutin ka. Desidido na ako. Dalhin mo na si Ginoong Chu ngayon. Sa tindahang iyon at tingnan niya. Mamaya, ako na ang magpapadala ng kontrata sa iyo. sige po, sige, Dad. Kung ganoon, Duanyang, umalis na tayo. Ginoong Bai, maraming salamat sa inyong kauhilo. Bilang isang hamak na tao, tatanggapin ko na lang ang alok niyo. Salamat din, yan Bai. Dalawang walang hiya kayo. Darating ang araw na maisusukan niyo rin. Lahat ng bagay na nararapat sa akin. Hoy, Ginoong Su, salamat sa pagpapagaling sa tatay ko. bakit hindi mo na ako tinatawag na Duanyang? Ako, Binibiro lang kita. Ako? Pinulot mo lang ako sa kalsada. Kung magpapasalamatan, dapat ako. Huwag na tayong magkapaan. alam kong ang mga sinabi mo kanina sa loob ay sadya mong pagtulong sa akin. Kung hindi mo nandidiri ang mukha ko,
Kahit ano pang gustong maging mo sa akin. Gagalingin kita. CJ, hintayin mo ako, kukunin ko ang sasakyan. Duan Yang. Hoy, Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Sa tuwing lalabas ka, pwede bang magsabi ka muna? Akala mo kung, tigilan mo muna yung pambobola sa babae. Huwag mong pabayaan ang totoong trabaho mo. na pala. Tingnan mo kung anong balak ng pamilya ma. Oh, Boss? Ay, ako to si Xiao Hao. Patay na ba si Bai Wanjiang? Bigo si Wei Yu. Ayoko ng dahilan. Ang gusto ko lang, patay na yang si Bai na yan. Kung hindi mo kaya, may ibang gagawa para sa'yo. Boss, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sisiguraduhin ko mapapatay ko. Ang Jigong si Bai Wanjiang na yan. Huling pagkakataon mo na to. Basta bumagsak lang ang pamilya Bai. Isang bagay lang ang kukunin ko. Ang natitirang yaman, sa'yo na lahat. Kung mabigo ka pang muli. Pananagutan mo ang kahihinatnan mo. Hayop. Muntik na akong mamatay, dahil sa dalawang walang hiyang yun. Maghintay lang kayong lahat sa akin. Nakita mo ba yung nangyari? Yang puta na baining na yan. Naglakas loob na apihin ako. Huwag ka nang magalit, mahal. Bakit mo papapatulan ang isang dukha? Paalang sirain ang araw mo? Anong alam mo? Katawag lang ni Mama. Si Papa. Ibibigay niya ang commercial space sa sentro. Doon sa lalaki ng lintik na babaeng yun. Ano? Milyon-milyon ang halaga ng asset na yan. Paano niya yun ibibigay lang basta-basta sa iba? Kasalanan mo rin, nagdala ka kasi ng walang silbi. Kung yung pinili mong tao ang gumamot kay Papa, hinahayaan ko na lang bang magsaya ang babaeng yan? Milyong piso ang halaga. Yang dalawang yan. Bakit ang swerte-swerte nila? Tama na, tama na. Igilan mo na yung kadaldalan. Ano ba mapapala natin sa kaumpo at pagsasalita ng ganyan? Makakabawi ba tayo niyan? Huwag kang mag-alala, mahal. Iwan mo na to sa akin. Di ba magbubukas sila ng tindahan? Sa araw ng pagbubukas nila, sisiguraduhin kong mapapahiya sila ng todo. Hihilingin nilang mamatay na lang sila sa kahihiyan. Ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na. Tita King, di ko inaasahan to, may bonus pa tayo. Duan Yang. Ito, sulat na pinadala ng tatay ko. Yang pangalan na gusto mo ang pinalagay ko. Wala yun. Sobrang saya ng tatay ko na makatulong sa'yo kahit sa simpleng bagay. Sige, mauna na ako. Oh, Bye. Tita King. Tita King. Di ba butika ang bubuksan natin? Bakit ganyan ang ipinangalan mo? Akala tuloy ng makakabasa, training center to ng mga gwardiya. Ano bang alam mo? Yang dalawang ninuno mo dati. Sumikat sila dahil sa isang butikang baw, antang ang pangalan. Ginagawa ko to para hindi mo makalimutan ang pinanggalingan mo. O sige na, sige na. Mas matanda ka Kaya ikaw ang laging tama. Sinasabi mo bang matanda na ako? Tama ka yata, kahit anong edad pa ng babae. Napakasensitibo talaga pagdating sa edad. Ulitin mo pa yan, sasapakin talaga kita. Suko na, suko na. Anong problema? Wala naman. Ewan ko, may kakaiba lang akong nararamdaman. Medyo hindi maganda sa pakiramdam. Maligayang bati. Salamat, salamat. Pasok po kayo, pasok po. Mahusay na manggagamot, Su. Pagbati sa iyong matagumpay na pagbubukas. Sobrang naging abala ka siguro nitong mga nakaraang araw. Ano? Si Uncle Bay ang gumawa lahat, nakisakay lang ako. Emie, mabutit alam mo yan. Dad. Mom, nandito ka rin pala. Bakit? Dahil ba hindi na ako bay, bawal na akong pumunta. Mom, alam mo hindi yun ang ibig kong sabihin. Sa tingin mo ba gusto kong pumunta dito? Kung hindi lang dahil sa sobrang kabuwang sa pagdiwang ni Big Boss Bay. Ibinigay na naman ang pera ng pamilya, hindi na ako pupunta. Tama na, huwag nang istorbohin si ER2. Kailangan pa niyang i-entertain ang ibang bisita.
Okay lang. Yung pinaka nakakapagod na bisita na entertain na. Meron pang mas nakakapagod. Dumating na kayo. Ang mahal kong ate at ang kanyang asungot na lalaki. Naitayo ninyo itong butika. Pero bakit hindi man lang kayo nag-abala? Nasabihan ako. Yi, hindi ba obvious naman? Tinuturing mo siyang tunay na kapatid. Pero baka hindi naman ganoon ang tingin niya sa'yo. Kanina pa namin narinig na masama ang relasyon ng dalawang babaeng bay na ito. Pero di ko inakala na ganito na pala kalala. Siguro dahil masyadong magaling yung nakababatang kapatid. Kaya nagseselos yung et. Ang pangit kasi, hanash ng hanash. Kasalanan ko to. Sobrang naging abala ko lang talaga nitong mga nakaraang araw kaya. Aba, napakagusin na kasi ni ate ngayon. Naman, saan pa siya kukuha ng oras? Para bigyang pansin ang mga taong tulad namin walang ginagawa. Hayaan mo nga akong mastan. Kung pumayat ba ang mahal kong ate dahil sa sobrang pagod, pangit ka. Huwag mong isiping dahil may asungot na lalaki kang kumakampi sa'yo. Pwede ka nang maging mayabang. Sa harap ko, wala kang halaga kundi maging isang hamak na nilalang na lumuluhod para magmakaawa. Pasok muna tayo sa loob at pag-usapan yan. Mahusay na manggagamot Su, binabati kita. Mukhang maganda ang paggaling mo, young master ma. Mahusay na manggagamot Su. Ang pagpunta ko rito ngayon ay may kasama akong espesyal na regalo. Wow, napakabait mo naman, young master ma, ibinigay mo ba ang wheelchair mo? Sa iyong kaibigan. Mahusay na manggagamot Su. Nasaksihan ko na ang iyong kahusayan. Pero, pa sa mga nandito, hindi pa nila ito lubusang nakikita. Ngayon, ang kaibigan kong ito ay masama ang pakiramdam. Kung maaari mo siyang pagalingin. Sa hinahara, sino ang hindi makakakilala sa pangalan ng mahusay na manggagamot Su? Siya ba yan? Sige, titingnan ko. Sakit. Pero doktor, ayos pa ang binti ko kahapon. Bigla na lang akong natapa. Parang ganito. Wala nang pakiramdam. Hindi makatayo. Kaya mo bang gamutin to? Kaibigan. Ano nang pangalan mo? Feng Kun. Ito bang dalawang karakter? Nga. Kaya mo ba itong gamutin o hindi? May alam ka ba talaga? Kayang gamutin. Pero kailangan mo akong hintayin. Hoy, yung masterma. Hindi kaya may gagawing masama ang batang to? Huwag kang mag-alala. Sa harap ng maraming tao, wala siyang lakas ng loob. At saka, may backup plan pa ako. Nagimbita ako ng maraming media para mag-livestream. Kung magloko man siya, mas mapapabilis lang ang kanyang pagbagsak. Sage. Halika, pirmahan mo na ito. Sinagutan ko na ang lahat, pirma mo na lang ang kulang. Magpapagamot lang ako ng binti. Bakit kailangan kong pirmahan ito? Hindi pare-pareho ang paggamot ng binti. Yung nabaling binti ni Feng Xiao noon, kaya kong baliin yon. Nang ilang daang beses sa isang araw at pagalingin pa rin. Pero itong sayo, medyo kakaiba ito. Dr. Chu. Hindi mo naman kami binibiro, hindi ba? Hoy, sinasabi ko sa iyo, hoy, ang barkada kong ito, mayroong masamang ugali. Xiao, paano mo nasabi yan? Bilang isang doktor, paano ko naman paglarawan? Ang pasyente ko, hindi ba? Puro ka na lang. Pagpapagamot sa binti ng barkada mo, pero itong liability waiver. Ayaw mo namang pirmahan. Sabihin mo nga, Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Dr. Chu? Pirmahan mo na. Magagamot mo na ba ngayon? gagamutin kita ng mabuti. Itingnan ko talaga. Kung paano gagamutin nitong si Dr. Chu ang binti ng barkada ko. Itong paraan ito, 2 araw lang ang nakalipas. Nakita mo na sa mansyon ng kabilang bahay, hindi ba? Paano katumbas ni ER Chu? Ngayon, gusto kong mamangha sa aking masasaksihan. Sige, panoorin mo ito. Aray, ang sakit. Putangina, marunong ka ba talaga? Pinapatay mo ako. Ay, Diyos ko. Tulad ng inaasahan,
Peki kang doktor. Hay! Ginoong Chu, pinagkatiwalaan kita ng husto. Pero papatayin mo ang kaibigan ko. Ay, tignan mo to. Hindi naman Pasko o bagong taon, bakit ka nagmamano? Sira ulo ka ba? Ikaw, Hahaha. Aba, Ginoong Ma, napakatapat mong kaibigan. Itong pagluhod na hindi mo nagawa sa mansyon ng mga bay, ay binabawi mo ngayon. mga walang silbi. Mga patay na ba kayo? Sugod. Bakit hindi ako makagalaw? Ginoong Chu, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ginagamot ko lang ang mga tuhod ninyo, Ginoong Feng, ayaw nyo ba? Ang immature mo, yang simpleng pupet magic na yan. Inagkakaabalahan mo pa. Isipin mo, bagong bukas ang tindahan natin. Kung bubulpihin natin ang mga to, mapipilitan pa ba tayong magbukas ng botika? CJ, pero huwag mong kalimutan ang pakay natin. Hoy, hoy. Saan sa tingin mo? Ayaw pupunta? Sino pa sa inyo ang may gustong magpakonsulta? Wala na, wala na, wala na. Wala na, wala. Tana, bilisan ninyo. Teka, ako, nandito pa ako. Ginoong Ma. O, kumusta ang kakayahan ko sa paggamot? Gusto mo bang personal mo itong subukan? Buisit, hindi ka pa ba napapahiya? Umalis ka na nga dito. Gusto ko namang umalis, pero hindi ako makagalaw. Hay naku. Ano bang binigay sa'yo ng pangit na yon? Dodoblehin ko. Lumapit ka sa akin at tulungan ako. Yung binigay niya, hindi mo kayang ibigay. Kinain na ng aso ang konsensya mo. Abangan mo. Hay, ang boring naman. Tara na. Duan niyang gusto ko sanang humingi ng tawad sa kanya. Baka naman kasi magtanim siya ng galit sa'yo. Huwag mong isipin na porket lagi kang nagpapakumbaba sa kanya, ay ituturing ka na talaga niyang parang tunay na ate. Pero, Sige na, huwag ka nang mag-alala. Nandito lang ako na ang bahala sa lahat. oh CJ, pumasok na tayo, dumating na ang mga bisita. Oh, mahusay na manggagamot, Su. Halika rito. Matandang bay. Halika, ipakikilala kita sa dati kong kaibigan na si Shen Cheng. Itong si Boss Shen ay matalik kong kaibigan at siya ang kilalang. Sadyang inanyayahan ko siya para magkakilala kayo. Ikinagagalak kitang makilala. Napakabata pa pala ni Iarchu. Sobra naman pong papuri yan, Boss Shen. Hindi po ako karapat-dapat. Tignan mo nga namang nagmamagaling. Kung talagang may galing siya. Eh di sana hindi siya napunta sa pamilya namin para mapansin lang. Ano bang sinasabi mo? Nandito ang ating bisitang si Boss Shen. Nagpatingin na kami sa lahat ng klase ng doktor. Pero wala talagang nakatagal na lunas. Kaya ko nga sinasabi ito habang nandito si Emarchen. Si Boss Shen ay galing sa angkan ng manggagamot, isang higante ng negosyo. Hindi pwedeng hayaan lang natin ang isang manlulokong tulad niyan na magpanggap na bihasa sa harap niya. Tiyak na magaling sa medisina. Samantalang ako, ilang taon na sa negosyo ng gamot. Pero ang totoo, kinakalawang na ang kaalaman ko sa panggagamot. Ginoong Shen, may nararamdaman ka bang masama? Ay, lumang sakit na to. Mahigit isang dekada na. Pwede bang tingnan mo ko? Akala mo talaga magaling kang manggagamot nagpapanggap ka lang. Sa totoo lang, ako lang ang makakagamot sa sakit na yan. Mahusay na manggagamot, Su. Itong sakit kong ito nalagpas isang dekada. Nagpatingin na ako sa lahat ng doktor, walang nakapagpagaling. Pwede mo ba akong tulungang tingnan? Kaya ko talagang gamutin ang sakit na yan. Ginoong Shen, maniniwala ka ba talaga sa binubulong ng batang yan? Nahuli ko lang siya kanina at nabisto ang totoo niyang kulay.
Kaya sa sobrang kahihiyan, nagpapanggap siyang may alam. Para lang maligtas ang sarili niyang reputasyon. Huwag kang. Mahusay na manggagamot, Su. Ganito kasi, kilalang kilala ko ang sakit ni Shen. Kapag inatake siya, umuubo siya ng may kasamang dugo. Nakakakilabot tingnan. Sigurado ka bang kaya mong gamutin ang sakit niya? Tito Bay, Ginoong Shen. Isa akong manggagamot. Kung kaya kong gamutin ang sakit, gagamutin ko. Kung hindi, hindi ko pipilitin. Ganoon lang yun. Mahusay na manggagamot, Su. Nakikiusap akong gamutin mo ako. Itong lagpas isang dekadang sakit na nagpapahirap sa akin. Hindi ko na talaga kaya. Huwag kang mag-alala sa mga susunod na araw. Kung kailangan mo ng gamot o kagamitan, sabihin mo lang. Ipapadala ko sa iyo ang mga tauhan ko. Hindi na kailangan. Kalahating basong tubig lang ay sapat na. Ha? Kalahating basong tubig para makapagpagaling na may sakit. Kung mapapagaling mo talaga siya, simula ngayon, pwede mong baliktarin ang pangalan ko. CJ. Kung gayon, iyon si Bay, maaari bang pakikuha ako ng kalahating basong tubig? Tignan nga natin kung paano mo gagamitin yan para pagalingin ang iba. Ikaw pumili ng baso, ikaw rin nagbuhos ng tubig, tama? Tigilan mo na ang drama. Kaya mo ba o hindi? Diretsuhin mo na ako. Eka, isang basong tubig lang, gagaling na ako? Nagbibiro ka ba? Hindi yan iniinom, hahawakan mo lang. Hawakan? Pasensya na sa abala, Boss Shen. Ay. Ang galing naman. Ay, Yan po ang sanhi ng sakit nyo. Subukan inyo, gusto nyo pa bang umubo? tunay ngang mahusay na manggagamot. Ang gaan ng pakiramdam ko. Ay, hindi na talaga ako inuubo. Ganap ng gumaling. Ginang, pasensya na, ano nga po ulit ang pangalan nyo? Pang-ina mo. Huwag mo nang patulan ang basurang yan. Huwag mo nang sayangin ang galit mo. Duan niyang huwag mong sagarin. Angit, tigilan mo ang pagpapanggap mong mabait. Akala mo hindi ko alam ang binabalak mo. Hanggat humihinga ako. Huwag mong pangaraping agawin ng lalaking yan. Ang yaman ng pamilya, bay. Tandaan niyo to. Hindi pa tapos ang laban na to. Sides na. Umalis na kayo, bilis. Buti na lang nandito si Iyarchu. Kayang-kaya mo agad pagalingin. Kung hindi kita nakilala, iwan ko na lang kung ilang taon pa ako pahihirapan. Nang sakit na to. Ganito na lang. Sa mga susunod, kahit anong halamang gamot o kagamitan medikal na kailangan ng klinika mo, sabihin mo lang. Libre ko nang ibibigay yun, at siguradong pinakadekalidad pa. Matagal na kayong magkaibigan ni Uncle Bay, kaya di na kailangan ng kapalit. Pero sa totoo lang, may isa akong maliit na pabor na kailangan. Ay, sa akin ka pa mahihiya? Pa sa'yo. Susugurin ko ang bundok ng talim, tatawirin ang dagat ng apoy. Hindi naman ganoon kabigat. Hindi naman malaking bagay. May ilan lang akong sangkap sa gamot na kailangan kong bilhin. Wala akong masyadong oras ngayon, at ikaw naman ang eksperto dyan. Kung pumayag kang tumulong, sobrang laki ng pasasalamat ko. Naku, sa liit ng bagay na yan, huwag ka nang mahiya. Panatag ka. Sisiguraduhin kong perpekto ang resulta. Salamat sa pag-aabala, Ginoong Shen. Wala yun. Boss Shen. ER2. Pasensya na talaga sa nangyari kanina. Pinaalis ko na ang mag-ina. Pasensya na. Tito Bay, ngayon mo ka lang gumagaling, kailangan mo pang mapahinga. Nga, Tito. Tama. Ah, Boss Shen, dumaan lang talaga ako ngayon para ipakita ang suporta ko. Ay Dr. Tsu, para kahit papaano, may pagmalaki siya. Di ko naman inaasahan na magkakagulo pa ng ganito. Pasensya na talaga, patawad. Laubay, kailangan kitang parusahan sa pag-inom. Sage, pero sandali lang, Boss Shen. Pero hindi ngayon. Sa makalawa, ika-6 na pong kaawan ko na. Boss Shen at Dr. Tsu, kailangan talaga nandun kayong dalawa. Huwag niyo akong bigin, ha? Kita kids. Sige, usapan yan. Sage. Buti na lang at tapos na ang araw na to. Nakabalik ka na rin. Pagod ka na siguro, binibining Bay. Hayaan mong imasahe ko ang balikat at binti mo. Inaasar mo na naman ako. Wala akong lakas ng loob na gawin yan sa'yo. Nga pala teka, huwag mo munang galawin yan. Ipinadala na nga pala ni Ginoong Shen ang mga halamang gamot. Pagkatapos ng 2 araw, mawawala na ang birthmark. Totoo ba talaga to? Aba, biro lang. Siyempre hindi totoo. Baka masira ang mukha mo, payag ka ba? Pero kung totoo naman talaga. Bakit? Kasi, nagtitiwala ako sa'yo. Ang tanga-tanga mong bata. Pangako, gagaling kita. Do Siksu, maihihilingin sana akong pabor sa'yo. Ano yon?
Sigurado ka ba talaga dito? Pinag-isipan mo na ba talaga to? Mabigat ang magiging kahinatnan nito. CJ, tutulungan kita. Yi! Biglang sumikat ang Bao Antang. Si Doc Chu ay isang mahusay na manggagamot. Ito na ba yung sinasabi mong paraan para mapahiya at masira? Ang dalawang walang hiya na yun? Yi, hindi ko rin alam sa mga journalist na yun. Binayaan na nga, tapos wala pa rin ginawa. Nababaliw yata silang lahat. Nagmamadali silang lahat na makakuha ng headline. Kaya nila yun inireport. Tumigil ka sa kadadaldal mo. Kailan pa ba nagtiis ng ganitong kahihiyan si Bai Yi? Dapat lumuhod sa harap ko, yung dalawang walang hiya na yun, para tapak-kapakan ko. Yi, saglit, may tawag lang ako. Mga walang hiya. Abangan nyo lang ako. Hello, boss. Si Mashao ng AdSense 2. Mukhang nahihirapan kang maging lalaking umaasa sa babae. Boss, pwede niyo po ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Magagawa ko to. Pwede. Totoo ba? Pumunta ka rito at kumuha ng gamit. Tuturuan kita kung paano gamitin. Di ko inakalang babagay pala sa'yo ang nakasuit. Ang pogi mo pala. Pinilit lang ako ng tatay mo. Bakit ko naman susuotin to? Ang uncomfy kaya? Sus naman, sa okasyong tulad nito. Kailangan medyo formal. Tama naman, lalo na't kaarawan ito ng mahal kong biyanan, hindi ba? Hayan ka na naman, laging nang aasar. Yang araw na yan, baka pati gabi, damay na rin. Aba, sinong hula ko? Ang ating bantog na manggagamot na sitso lang pala. Ang formal ng damit, pa ang totoong tao. Muntik na kitang di makilala. Uy, ginoong ma. Sino nang mahal sa buhay yang dala mo dyan? Bakit walang nakadikit na litrato? Putangina, sayo na mismo yang abo. Ang mabuting aso, hindi humaharang sa daan. Hindi mo ba alam yan? Bingi ka ba? Ha? Tumabi ka diyan. Ano na hinihintay mo? Santukin mo na. Suduan niyang, anong balak mo? Tumabi ka. Makinig ka sa akin, bata. Hindi kita pinapatulan ngayon. Hindi dahil takot ako sa'yo. Umalis ka sa harapan ko. Ayoko lang na bumaba ang antas ko. Subukan mong galawin ako at tignan natin. Sige, tignan natin. Duwag. Paano ko ba natiis na ikaw na isang duwag? Ay nakikinita ko lang habang inaapakan ako ng dalawang walang silbing yan. Mahal ko. Huwag mong patulan ang mga yan. Puro muscles lang ang pinapagana. Kung gusto natin siyang pabagsakin, marami tayong paraan. Sa pagkakataong ito, siguraduhin mong masilbi ang plano mo. Kung hindi, pati ikay idadamay ko. Meron yan, sigurado. May masakit ba sa'yo? Wala. May problema ba? Wala. Naisip ko lang. Kapatid ko siya, kaya dapat ako na lang ang magparaya palagi. Tinuturing mo siyang kapatid mo. Pero para sa kanya, hindi mo siya kapatid. Hanggang kailan mo siya pagbibigyan? Tama na yan. Magsisimula na ang handaan. Malapit nang dumating ang mga bisita. Tayo na. Tenglong Wangteng, regalong gintong Diyos. Si Director Wensin ng Yatsing Residence, Ming Gintong Caldero, Honghai Liu Hong. Naghandog ng 100,000. Si Boss Shen ay naghandog ng isang kahon ng 50 taong mautay. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagdalo sa piging ni Bai. Isang napakalaking karangalan ito para sa akin. Nagsipaggastos pa kayo, patawad. Huwag mong sabihin gustong makainom ng libre ng mga tao rito. Ngayong ika-6 na kong kaawan mo, Zhao Mao, lugi talaga ako. Naku, Boss Shen. Totoong 50 taong mautay ito. Balita ko'y nagpadala ka ng isang kahon.
Sobrang napagastos ka talaga. Sa mga normal na aw, hindi ko ito kayang ibahagi. Ngayon, isa ay para sa pagbati sa kaawan mo. At ikalawa, gusto kong gamitin ang maswerteng alak mo. Para magbigay galang kay Dr. Chu. Dapat lang. Ha ha ha. Wala pa ba si Ginoong Chu? Siyempre naman. Sino ba naman kasi yang si Chu Duanyang na yan? Isa siyang tanyag na manggagamot. Ang daming tao ang pumipila. Makita lang siya. Akala mo ba talagang mahalaga sa kanya ang kaarawan mo? Ano nang kailangan mo sa akin, Ginangbay? May karamdaman ka bang kailangan gamutin? Saling pusa na lang kung makisabat, wala ka talagang modo. Dad, maligayang kaarawan. Hanap ko ang marami pang taon at araw na tulad nito para sa'yo. Siyempre. Sana nga'y magkatotoo yan. Dr. Chu, ngayong gabi, walang uyan pag hindi tayo nalasing. Sige, inom tayo hanggang sa malasing. Sige lang, magsaya muna kayo rito. Heto. Mukhang masarap ang buhay mo nitong mga nakaraang araw. Halata sa kutis mong mas maganda ka na kaysa dati. Lahat yan daling sa pera naming mga bay, hindi ba? Ma, ako po. Anong ako? Ma, ako po. Huwag mo akong tawaging ma. Wala ka bang salamin o kahit ihiman lang? Tingnan mo, yang itsura mong yagi. Nagmamagandang loob ka pang maging anak ko. Tandaan mo to. Bawat dahon at damo sa pamilya, bay ay sa akin as sa anak ko. Ikaw at yang kung sinong hampas lupang lalaking yan. Mga nagbabalak agawin ang kayamanan ng mga bay. Nakakadiri kayo. Mangarap ka na lang. Kung may konting hiya ka pa, laywan mo na yang walang kwentang sitso. Putulin ang koneksyon. Ayoko. Anong sabi mo? Ulitin mo pa yang sinabi mo. Hindi ko iiwan si Duanyang. Aba, itong babaeng walang kwenta. Akala mo ba magkatagumpay ka sa pagrebelde mo? Talagang wala akong balak agawin ang kayamanan ng pamilya. Sa tingin ko kailangan mo na talaga ng matinding leksyon. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Tumigil ka sa pag-iwas. Yiging. Kailangan mo nang mag-alay ng inumin sa papa mo. Sige na. Ikaw, Tsu. Huwag mong akalain na dahil lang nagmumukha ka ng tao ngayon, pwede ka nang magyabang sa harap ko. Hindi ka bagay. Bay. Kung itinuturing mo pa ring anak mo si Yining, kakausapin kita ng may respeto bilang yan, Bay. Pero kung para sa'yo ay wala lang siya. Huwag kang magsisi kung ako, bilang nakababata, ay mawalan na ng respeto. Pabago-bago ang ikot ng kapalaran. Huwag mong isiping may itsura ka lang ng kaunti. Mas mataas ka na. Kung ganyan ka kapresko sa akin. Aba. Doc Chu. Bakit ka pa nakatayo diyan? Halika at makiinom ka. Sige na. Balita ko malubha raw si Bai. Kumusta? Naibsan mo na ba ang karamdaman niya? Basta mag-ingat na lamang sa pangalan sa sarili si Tito Bay mula ngayon. At huwag nang lalapit pa sa mga kung ano-anong karumihan. Ay magiging maayos na ang lahat. Karumihan? Aba, itong si Doc Chu. Talagang isang bihasang eksperto sa sining ng medisina. Matandang Bai, ito ay isang biyayang ipinagkaloob sa iyo. Kailangan mong pahalagahan ito dahil sa pagkakaroon ko ng mabuting anak. Si Doc Chu ay siyang ipinakilala ng anak kong si Yining. Si Yining minamasdan ko mula pagkabata. Lumaki sa aking harapan. Napakamasunurin niya. Ang pagiging masunurin, hindi yan nasusukat sa mga salita lamang. Nakikita yan sa kilos at pananalita, haha. Anong pinagsasabi mo? Tingnan ninyo, dumating na sila yi. Kung tungkol sa pagiging masunurin, kailangan mong tingnan kung ito ba ay tunay o pakunwari lamang. Ito ba'y, pa sa inyo po, ito ay mula sa amin ni. Sabay po naming inihandog ang Jadi Guanyin na ito para sa inyo. Naway may layo kayo sa panganib. Ito ang talagang masunurin nating anak na si Dad. Inaghirapan naming hanapin to, no? Gusto mo ba? Di kalidad na Jadi na may napakagandang berdeng kulay. Aba, yan ang talagang rare na bagay. Wala yan, ilang milyon din ang halaga. Hay naku, Nakita nyo na, yan ang tunay na pagmamahal sa magulang.
Napakabuti ninyong mga bata. Maraming salamat. Ito ba'y, ika-75 kaawan mo ngayon. Kahit gaano pa kamahal ang regalo namin ni Yi, wala lang yun, nararapat lang. Hindi tulad ng iba, puro salita lang. Tama, Dad. Yung iba kasi, araw-araw. Kunwari ay napakabuting anak. Pero pagdating sa oras ng pagbibigay ng regalo, biglang nagmamatay maligaya. Yi, huwag ka namang ganyan. May malakas na kapit na ang tao ngayon eh. Baka magkimkim yan ng galit at gumanti sa susunod. Talaga namang magkaiba ang dalawang anak ng pamilya Bai. Ano? Aba, wag mo namang sabihin yan. Tutal, may mabait din namang kalooban ang pangalawang anak ni Bai. Alam mo, ang pinakaayaw ko ay yung plastic at likod ang pinapakitang ugali. Ying. Di ba't naghanda ka rin ng regalo para kay Tito Bai? Labas mo na. Kung makaasta kayo, sa tingin nyo ba may magandang regalo silang ibibigay? Nagpapanggap na mayaman pero wala naman pala. Sige na, nandito lang ako. Dad, ito po ang regalo ko. Ako mismo ang nagburda nito. Ito pong anting-anting, proteksyon nyo yan kapag suot ninyo. Yan ba ang matatawag na regalo? Anting-anting na ikaw mismo nagburda. Mukhang binili mo lang yan sa bangketa. Huwag mo na kaming ipahiya dito. Ang pagbibigay mo ng ganyang klaseng regalo kay Dad. Pinakamalaking insulto na yan sa kanya. Di ba po, Dad? Ying. Busi si Daddy sa negosyo, kaya napabayaan ko kayong magkapatid. Pero itong ginawa mo ngayon. Sa ganitong okasyon pa talaga? Hindi pwede ito. Gumaganti ka ba kay Daddy? Dad, hindi po. Ang anting-anting na ito, magbibigay talaga yan ng proteksyon. Tumigil ka na nga sa katarantaduhan mo. Ika-6 na po kaarawan ngayon ni Dad. Ayaw kitang patulan ngayon. Lumayas ka na agad dito. Pati ikaw, sumama ka sa kanya. Huwag mong isiping hindi ko alam. Itong ngalanghiyang batang to. Pinahiya niya ng sinasadya ang asawa ko sa sarili nitong kaawan. Iyak na ika ang nagturo sa kanya niyan. Wala kaming puwang sa pamilyang Bai para sa mga taksil na tulad mo. Lumayas ka. Lumayo ka kung saan malayo. Ma, may sasabihin ka pa ba? Kung ako sa'yo, wala na akong kakapal na mukha. Manatili pa rito. Wala na akong sasabihin pa sa kapal ng mukha mo. Pero grabe ang tiyaga mo, ano? Hindi ka yata titigil. Hanggat di mo kami napapahamak lahat. Anong ibig mong sabihin? CJ, kung ganon, ipapakita ko sa inyo. Ginoong Tsu. Anong ginagawa mo? Milyon-milyon yan. Mas mahalaga ba yan sa buhay mo? Anong ibig sabihin nito? Huwag kayong makinig sa walang hiyang to. Nagsiselos lang yan. Naiinggit lang yan sa mamahaling regalo ng anak at manugang ko sa'yo. Ginaganti niya lang kami. Dad, ipagtanggol mo naman ako. Yung hinayupak na to, dinurog niya yung regalo ko sa'yo. Dr. Chu. Pinagaling mo man ang sakit ko. Naging mabuti naman ako sa'yo, hindi ba? Wala ka na bang respeto sa akin sa ginawa mong yan? Isang paalala lang sa'yo. Kaunting oras na lang. Ang meron ka. Pumunta ka dito at kumuha ng isang bagay. Tuturuan kita kung paano ito gamitin. Ano ba tong ginawa mo? Ang ginawa ko. Bakit hindi mo tanungin? Yang boy toy mong boyfriend kung ano ang ginawa niya. Magsalita ka. Ano ba talaga ang ginawa mo sa jade statue na yan? Wala akong ginawa. Huwag mo akong pagbibintangan. Pwede kang umalis pero isama mo lahat ng basurang dinala mo rito. Ginoong Tsu.
Ano pong ibig sabihin nito? Sinabi ko na sa'yo noon. Nagkasakit ka ng ganyan dahil nasalinan ka ng masamang elemento. Yung tinatawag kong karumihan. Pero ang uri ng masamang elemento na to, hindi yan bigla-bigla na lang. Dumidikit sa isang tao. Sinadya yan. Produkto yan ng paggaway. Noong pumunta rito yan si Ma. Gusto ka na niyang patayin pero ayaw niyong maniwala. Ngayon, hindi na siya. Nagpapanggap. Direkta niyang sinumpa ang Jade para sa'yo. Kung hindi lang dahil sa agimat na bigay sa'yo ng anak mo, ikaw na yung nakabulagtang naghihinalo dyan. Ginoong Bay. Ginoong Tsu. Nabulag ako at nakinig sa maling tao. Iniligtas mo na naman ang buhay ko. Tanggapin mo ang aking pasasalamat. Hindi ako ang nagligtas sa'yo. Yung hangal na babaeng nagbigay sa'yo ng anting-anting. Ibig mong sabihin. Si Yingying? Tinanong ako ni Inying kung matutulungan ko ba siya. Gusto kanyang bigyan ng anting-anting pangontra. Yung uri ng masamang espiritong nagdulot ng malubhang sakit mo. Kahit napakadilim ng hiwaga nito, may paraan para labanan yan. Ang paraan ay, ang dugo ng isang tunay na kapamilya ang siyang ipambuburda sa anting-anting. Sa ganitong paraan, bago pa tuluyang makapasok ang sumpa sa'yo, mahigop ito ng anting-anting. Pero ang kapalit naman nito, ang masamang sumpa ay mapupunta sa nagburda nito. Sa madaling sabi, kailangan niyang akuin para sa'yo. Lahat ng sakit na dapat sana'y pagdusahan mo. Kasalanan ko rin. Nang hindi ko sinasadya, naibunyag ko ang paraan para labanan ang sumpang yan. Hindi ko inakalang talagang isinaulo yon ng hangal na batang to. At nagawa pa niya to ng kusang loob. Si Inying marahil ay wala talagang kakayahan. Naregaluhan ka ng mamahaling alay sa buhay mo. Pero sa paningin ko, mayroon siyang pusong laging handang magparaya para sa'yo. Yingying. Anak, mali ang pagkakakilala ko sa'yo. Mapapatawad mo ba ako? Tay, wala pong pagpapatawad na kailangan pag-usapan. Basta't ligtas po kayo't maayos, masaya na ako. Yingying. Mabuti kong anak. Ang sabi nga nila, ang pagiging mabuting anak ay hindi nasusukat sa sinasabi niya, kundi sa mga ginagawa niya. Akong si Bai Wanjiang, na magkaroon ng ganitong kabait at maalalahaning anak, ay isang napakalaking biyaya. Na tinatamasa ko sa buhay na ito. Ikaw na walang hiya. Tiyak kung ikaw ang may pakana nito at naglano ng lahat, para linlangin kaming lahat. Tumigil ka. Si Yingying ay isang napakabuting bata. Naniniwala akong hinding-hindi niya magagawa ang ganyan. Ginagawa lang niya to para hiyain kaming mag-ina. Plastik kang bruha ka. Papatayin ko na siya ngayon. Tigilan mo yan. Sinasabi ko sa'yo. Kapag hinawakan mo pa si Yingying kahit isang daliri lang, hinding-hindi kita palalampasin. Bai Wanjiang. Ilang dekada kitang pinakasalan, nag-aanak, nag-alaga ng pamilya, at hinayaan mo lang ang isang napakapangit na mukhang malas na babaeng saktan ako. Ibig mong sabihin kung sino ang pinakapangit sa pamilya niyo. Siya na yung nagdadala ng malas, tama? Wala kang pakialam sa problema ng pamilya ko. Dayuhan, lumayas ka dito, lalaking walang modo. Ano? Kaya sa wala ka sa amin. Pui. Anong hindi ko kayang aminin? Napakapangit niya at isa siyang malas na nilalang. May problema ka ba? Tama na. Sige na, nandito ako. Tama na yan. Diyos ko po. May mga taong kapag hindi mo tinuruan ng leksyon, kailangan mong ipamukha sa kanila mismo kung hindi. Lalo ka lang nitong aapihin at apakan. Napakaganda ni Miss Bai. Para ka talagang isang diwatang bumaba sa lupa. Ay, sobrang ganda mo. Halika. Tingnan mo ang mukha niya at sabihin mo sa akin, sino sa pamilya mo ang pangit? Sino ang malas? Impossible. Di ba dapat wasak na ang mukha ng bruhang to? Paano siya naging danyan? Hulaan mo. Ikaw. Kayong dalawang walang hiya. Papatayin ko kayo. Tita King. Nagiging pilyo ka na yata lately ah. Wala kang pakialam. Yang si Ma. Buhay pa ang loko. Nakatakas. Mabuti na ring umalis siya. Kung namatay siya rito, mahirap din ipaliwanag sa labas. Lakas ng loob mong tanggapin yun. Pero ag mong kalimutan, may malakas siyang backer. Hindi ka ba takot na maghiganti siya?
Walang silbi ang matakot. Darating at darating ang dapat dumating. Haharapin ko na lang, di ba? Boss! Boss, sagipin niyo ko. Buhay ka pa pala. Mukhang masyadong marupok ang lalaking yon na si Tsu. Boss, nakikiusap ako, iligtas niyo muna ang buhay ko. Sobra na talaga. Malapit na kung mawalan ng hininga. Maraming salamat, boss. Maraming salamat sa pagliligtas ng buhay ko. Iyong itinaboy ang masamang enerhiya sa loob ng Jedi Guanyin ko. Ano yon? Anak ni Bai Wanjiang. Bai Yingying. Isang berdadong anting-anting. May bulong-bulungan akong narinig na may halo raw itong dugo niya. Yon naman pala. Boss, sumusumpa ako sa susunod. Bai Yingying. Sa wakas, nahanap din kita. Dudurugin ko ang makasintahang yan. Ma, kailangan mo akong tulungan. Sa tingin mo ba ako ayaw? Pero ngayon, sila na. Ang paborito ng papa mo sa paningin niya. Ano ang magagawa ko? Wala akong pakialam. Wala. Ayokong nakikita ang pagmamalaki ng dalawang yan sa harap ko. Kung wala ng ibang paraan, magbayad na lang tayo ng asasin. Patayin na natin ang dalawang. Hayop na yan. Sos, tanga ka ba? Akala mo ba sa loob lang ng bahay to? Lahat na lang ibinubulalas mo. Sabihin mo na lang kung game ka o hindi. Hahayaan na lang ba nating maghari-harian sa pamilya natin ang mga yan? Hindi lang tayo, mag-ina, ang naapi. Balang araw. Makukuha pa nila ang lahat ng mana ko. At pag dumating ang araw na yun, wala akong pakialam na mamalimos ka sa kalsada para buhayin ako. Gusto ko rin silang patayin. Pero wala tayong koneksyon sa ganyang mundo. Saan tayo hanap ng taong kayang tumira sa kanila? Mga binibini, kailangan niyo ba ng tulong? Sino ka? Ako si Han Chengbing. Ginang Bai. Binibining Bai. Nagkakula. Han Chengbing. Hindi kaya ikaw yung pinakabatang bilyonaryo sa kasaysayan natin? Tama, tama. Sa isang news event, nakita ko ang litrato ni Emarhan. Hindi ko inaasahan na sa personal, mas guwapo pa pala si Emarhan. Pasensya na sa biglang pagbisita. Sana hindi ko kayo na-istorbo. Emarhan, naku, Emarhan, anong sinasabi nyo? Ang pagpunta nyo rito ay isang karangalan para sa amin ng anak ko. Ginoong Han, paano mo nalamang may sakit ako? Hindi na yan mahalaga. Ang mahalaga, may importante akong bagay. Gusto kong pag-usapan sa inyong dalawa. Ano nang meron at kailangan mo kaming kausapin? Sa totoo lang, gusto kong pakasalan ang anak ninyo. Naku, Ginoong Han, kakamit pa lang natin. Tapos sasabihin mo agad yan. Nakakahiya naman. Hahaha. Ginoong Han, nagbibiro ka ba sa amin? Haha. Si ba talaga ang gusto mong pakasalan? Nagkakamali kayo, Ginang Bai. Hindi ang dalagang ito ang gusto kong pakasalan. Kundi, ang isa pa ninyong anak, si Bai Yingying. Hindi ko anak yang si Bai Yingying. Tama. Ano bang lamang ng putang yun sa akin, Ginoong Han? Nalinlang ka lang ng kakunwari niyang bait-baitan. Ginoong Han, haha. Ikinalulugod namin ang iyong pagkagusto sa anak namin. Labis kaming nagpapasalamat, syempre. Pero itong si Bai Yingying na gusto mong pakasalan, hindi ba't masyadong padalos-dalos yan? Malas na babae yun. Sino mang lalaking mapangasawa niya ay ibubuwis ang buhay. Paano kung sabihin kong, pakakasalan ko si Bai Yingying para patayin siya? Giginoong Han, hindi mo naman kami tinatakot, di ba? Seryoso ka ba? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, isipin nyo na lang na nagbibiro ako. Ay, Ginoong Han. Kaya mo ba talagang patayin ang putang yun para sa akin? Tayong tatlo lang naman ang nandito. Huwag na tayong magplastikan.
Basta matulungan nyo lang akong mapakasalan si Bai Yingying. Pangako, sa loob lang ng ilang araw. Makikita na ninyo ang bangkay niya. Ano sa tingin mo? Jinong Han. Kung kaya ninyong patayin ang babaeng yun, di napakaganda. Pero sa tingin ko, hindi yun magiging madali. Wala na sa iba pa. Pero yung lalaking laging nasa tabi niya lang, parang hindi rin madaling kalabanin yun. Hayaan mo yan sa akin. Dahil nangako ako sa iyo, may paraan ako. Para pabagsakin ang sinumang haharang sa daan. Duanyang, anong nangyari sa iyo? Wala to. Bakit hindi mo sinasagot? Si mama to, sa pagkakaalala ko, parang ayun lang to. Nagtawag sa akin ng kusa. Sagutin mo na, alamin mo kung anong kailangan. Hello ma, ako to. Ano yun? Sige po, wala naman pong problema. Susundin ko ho kayo. Anong nangyari? Pinahirapan ka na naman ba niya? Hindi naman sa ganun. Pinapauwi niya ako ngayong gabi para sabay-sabay kami. Aba, hindi ba't ang nanay at kapatid mo? Gusto nila ay dito ka na lang tumira araw-araw at huwag nang umuwi. Ewan ko ba? Pero siya na mismo ang tumawag, hindi ako makatanggi, hindi ba? Sige, umuwi ka na. Napapagod ka na rin naman itong mga nakaraang araw. Tama lang na umuwi ka't magpahinga. Kung ganun, samahan mo ko pauwi. Huwag kang magmarunong. Pag biglang bumait ang isang tao, malamang may masamang balak yan. Sige, okay, naiintindihan ko na. Ganito na lang ang gawin natin. Bata. Yung espiritual kong forma, parang lalong naghihina. Kailangan ko sigurong bumalik sa anting-anting para magpahinga ng matagal. Ha? Akala ko ba mortal lang ang may ganyang araw buwan-buwan? Di ko inakalang pati kayo, Tita King. Lumayas ka. Sinasabi ko lang naman sana sa'yo, na sobrang hina ng katawan ko ngayong mga araw na to. Baka di na ko magawang magpakita pa. Maintindihan ko. Yung mga araw na sobrang dami mong nawawalang dugo, di ba? Bakit ka biglang sumigaw? Okay ka lang ba? Okay lang. Excited lang na makilala ang biyenan sa pagbisita mo. Hindi pa naman tayo kasal. Saan mo naman hinugot na biyanan mo na siya? Di, mamaya hingin ko na ang kamay mo sa papa mo. Sa ganoong paraan, magiging biyenan ko na talaga siya. Inaasar mo na naman ako. Uy, kaninong sasakyan iyon? Bumisita ang nakababata mong kapatid para batiin ka. Batiin? Anong ibig mong sabihin? Maya-maya lang malalaman mo rin. Sina mama at papa, may tinatanggap na bisita sa sala. Magkap po kayo. Ying-Ying. Ginoong Tsu. Halika, ipapakilala kita sa isang binatang puno ng potensyal. Salamat kay Lolo Bai. Hayaan ninyong magpakilala ako. Han Chengbing ang pangalan ko. Binibining Bai, mahusay na manggagamot Tsu. Ma, bakit ang aga mo naman akong pinatawag? Oh, ang tangi kong anak. Hindi lang basta-basta, ito ang pinakamasayang balita.
Halika, sige, maupo ka na. Iha naman. Tungkol ito sa habambuhay mong kaligayahan. Yan ang pinakamagandang balita. Duanyang, sinabi mo na ba sa mga magulang ko ang tungkol sa atin? Ying Ying. Isipin mo kung ako ang nag-propose. Magiging ganito ba kasaya si Ginang Bai? Sa totoo lang, ako ang nagbanggi sa iyong mga magulang tungkol sa kasalang ito. Kailangan na lang namin ang pagsang-ayon mo. Dad, pumayag ba kayo? Sa totoo lang, hindi naman ako tumanggi. Itong si Ginoong Han, guwapo, talentado, at galing pa sa isang pamilyang napaka-impluensyal. Diretso niyang sinabing gusto kanyang pakasalan. Hindi naman masama yan. Ano sa tingin mo? Dad, alam niyo namang may boyfriend ako. At kinilala niyo naman siya noon. Na sinabi niyang siya ang boyfriend mo nung mga panahong iyon, ay para lang protektahan ka laban sa pang-aapi ng iba. E ngayon, alam na ng nanay at kapatid mo ang kanilang pagkakamali. Hindi niyo na kailangan pang magpanggap na kayo. Di ba? Si Ginoong Tsu na nagligtas sa akin. Iyak na gagantihan ko siya. Pero hindi ibig sabihin nun ay kailangan mong yalay ang sarili mo sa kanya. Hindi alam niyo naman kami na. Wala kang masamang buto, anak. Mabuti kang tao. Konting bait lang mula sa iba, handa mo nang ibigay. Ang lahat-lahat sa sarili mo. At isa pa. Gayong sa wakas ay may lalaking nagsabing, gusto siyang maging boyfriend mo. Sige na lang din ang pagsang-ayon mo. Pero iba na ang sitwasyon ngayon, ikaw na ang kinikilalang pinakamaganda sa buong bayan. Hahaha, kung hindi lang sa ganyan. Hindi pupunta si Ginoong Han para mag-propose dahil lang sa ganda mo. Pumunta ako dito para mag-propose sa'yo. Ngayon, marami na tayong magagandang pagpipilian. Siyempre, iwanan na natin ang walang kwenta. Anak ko, natural lang naman yan, tama? Hindi ba't sang-ayon ka rin? Duanyang, kasama mo ba ako dahil mahal mo ako? Pag dumating ang araw na hindi mo na yan itatanong, Ikaw mismo ang makakaalam ng sagot. Ito. Ito, Ginoong Han, Dr. Tsu, kayong dalawa, ay parehong magaling sa kani-kaniyang larangan. Gamitin niyo na ang pagkakataong to para magkakilala ng husto. Itong si Ginoong Han. Isa rin siyang kaibigan nung may mataas na espiritualidad. Huwag magtaka, Dr. Su, sumunod lang ako sa guro ko. Para maglingkod bilang isang alagad ng templo sa loob ng ilang taon. Wala naman akong natamong espesyal na kapangyarihan. Kung totoo ngang ganun, mabuti naman. Dr. Su, bakit mo naman nasabi yan? Ang tao kasi, Kapag nagkaroon ng kapangyarihan, mahirap na pigilan ang pagnanasa. Mas nagiging gahaman. Walang kasiguraduhan na ang gahamang yan ay hahantong sa mga karumal-dumal na gawain. Tama na tama ang sinabi ni Dr. Su. pero, hindi ba't nakakatawa naman? Namanggaling mismo sa bibig mo yan? Kung alam mo talaga ang aral sa likod niyan, bakit mo pa gagawin ang mga karumal-dumal na bagay? Bakit pa gumagawa ng masasamang bagay? Huwag kayong gagalaw. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang malignong ito. Ma, maligno. Duanyang, Tara na. Isang hamak na ahas lang, naglakas loob kang magpakitang gila sa harap ko. Ipalabas mo na ang tunay mong anyo. posible bang isa ka talagang maligno?
Nagtatanong sa'yo si Miss Bai, sumagot ka. Sabi ko na sa inyo, alang mabuting may dudulot yang walang hiyang yan. Ayaw nyo maniwala, ngayon alam nyo na. Isa pala siyang halimaw. Pumunta ka ba sa pamilya Bai para manakit? Sinadya mo bang magkasakit si Tito Bai? Yung masamang pangyayari sa J-Dependent. Ikaw ang may kagagawan niyan, di ba? Magsalita ka. Ikaw. Ikaw na mapaminsalang nilalang. Wala akong atraso sa'yo. Bakit paulit-ulit mo akong sinasaktan? Natural, para makuha ang yaman nyo at angkinin ang anak mo. Ang isang likas na masamang nilalang na tulad nito, kahit gaano pa man ito magpanggap na mabait at magalang, sa huli, mananakit at mananakit din yan. Ngayong araw na ito, kailangan ko nang tapusin ang kasamaang ito. Mamatay ka na. Huwag. Miss Bai, huwag kang magpabulag sa masamang nilalang na yan. Kanina umamin na siya, di ba? Bingi ka ba? Duanyang. Sabihin mo sa akin na kasinungalingan lahat ng sinabi niya. Totoo ang lahat. Ang ganitong klase ng kahinaan ng loob, tiyak na yuyurakan kita. Magiging tuntungan lang kita sa tagumpay. Mga Ginoo, sisimulan ko ng tunawin ang demonyong nilalang na ito. Tutunawin ko na ang demonyong nilalang na ito. Maaari bang lumayo muna kayo sandali? Para maiwasang may masaktan ang masamang nilalang na ito. Sej, Ginoong Han. Pui, akala mo kung sino ka. Tandaan mo to, lalaking walang kwenta. Ito ang napapala ng mga kumakalaban sa akin. Hindi lang ikaw ang mamamatay. Sa mga susunod na araw, ang basura na iyan, mas malala pa ang kamatayan sa kanya. Ang daldal mo, may masasabi ka tuloy na hindi dapat. Huwag mong hayaang marinig ng papa mo, o mahihirapan tayo. Halika na. Kaya pala, gumagamit ka ng bawal na mahika na nangangailangan ng dugo ng tao. Buhay na walang hanggan. Sa sandaling masipsip ko na ang dugo ng babaeng, yun na may malakas na sumpa. Makakamit ko na ang buhay na walang hanggan. Dahil na lang sa posibleng may koneksyon tayo sa nakaraan. Bibigyan na kita ng kalinawan bago ka mamatay. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Ang aking ninuno ay isang tagasunod ng dakilang mangkukulam ng Jinshan Temple. Isa siyang karaniwang tagasunod sa templo. At nagkataon, sa ipinagbabawal na bahagi ng templo, nakakita siya ng isang sikretong paan para sa buhay na walang hanggan. Ngunit, hindi siya natagumpay dahil hindi niya mahanap ang dugong may malakas na sumpa. Sa isang pagkakataon, ang dakilang mangkukulam at ang iyong ninunong maalamat na diwatang ahas ay nagkaroon ng matinding labanan. Bagamat nasupil ang iyong ninuno, ang dakilang mangkukulam ay malubhang nasugatan, na naging dahilan ng kanyang pagpanaw di kalaunan. At ang aking ninuno, sa mismong pagkakataong iyon, ninakaw ang buto para gawing rosaryo. At isinara ang pamamaraan ng walang hanggang buhay sa loob ng rosaryong ito. Ipinasa ito bawat henerasyon hanggang sa mapunta sa akin. Ngunit iba ako sa kanila. Natagpuan ko na ang babaeng may dugo ng sumpang yin. Sa tamang pagkakataon, maaari ko na siyang patayin. Para makamtan ang buhay na walang hanggan. Sayang lang. Hindi mo na iyon masasaksihan. Mamatay ka na.
Nagpupumilit ka pa. Apagtapos na ako sa aking pakay. Babalikan kita. Tita King, Napapagod na si Tita King. Sa pagkakatulog na ito, hindi na siya magigising pang muli. huwag. Pwedeng saktan mo ako, murahin, pero wag mo akong tinatakot. Ito ang tadhanang hindi natin matatakasan. Ang tanging paan na lang ay maunahan ko ang lalaking yun. Para mapawalang bisa ang pagsasara sa aking ate. Kung hindi mo ito magagawa, hindi lang ikaw ang mamamatay, kundi pati kami ng ate ko. Pati ang babaeng minsan mong ipinangako. Na iyong ingatan araw at gabi ay mamamatay rin. Mahigit 1,000 taon na akong nag-anyong tao. Pero ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klase ng lamig. Tita King, huwag kang mag-alala. Magagawa ko ito, sigurado ako. Sige, titingnan ko kung paano mo gagawin. Yinying. Tita King, huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang mamatay kayo. Ying-ying, Dad, nandito ka pala. umiiyak ka kanina? Ayos lang ako, Dad. Ying-ying, anak, napakatuso ng mundo. Apag andyan na ang problema. Sinong mag-akalang ganoon pala siya? Kahit na. Hindi ko na pinapansin yung ginawa niya sa akin. May lason sa puso. Mapapabuti ka sa kanya? Pero pakiramdam ko, hindi siya ganoong klaseng tao. At saka, napakakaiba ng mga nangyari noong araw na yun. At yung Hanshingbing na yun. Pakiramdam ko, para siyang, Ying-ying. Kung hindi tumulong si Ginoong Han noong araw na yon, nilason na sana niya ang buong pamilya natin. Nakita mo naman ang itsura ng magbago siya, hindi ba? Ying-ying, anak. Malapit ka nang ikasal kay Ginoong Han. Kung ang mayamang binatang si Ginoong Han ay masama ang ugali. Hindi kita itutulak ng kusa sa impyernong yan ng ama mo. Napakadesente niyang tao. At isa siyang tunay na natatanging lalaki. Ano pa bang hinahanap mo sa ganyang klaseng lalaki? Ah. Ying-ying naman eh. Makinig ka sa daddy mo. Ayusin mo lang ang pag-isip mo. Sandali na lang. Dapat nasa magandang mood ka na para sa kasal. Anak. Maging mabuti ka na, ha? suduan niyang. Ganito ka na lang ba talaga kasama? Nagpakita ka sa mundo ko. Para lang saktan ako. Aba, aking mahal na ate, pinoproblema mo pa rin ba yang halimaw na yan? Nagsisisi ka bang hindi niya tayo pinatay lahat? Huwag mong isiping naghahanap lang ako ng gulo, kaya ako nandito. Pinapunta ko rito ni Mama. Para sabihin sa iyong maghanda ka na. Tuwing naiisip kong ikaw na walang hiya ka, mamamatay na ngayon. Ang saya-saya ko lang talaga. Salamat, salamat. Congratulations po. Salamat, tuloy po kayo. Boss Bay, napakagaling na lalaki ang mapapangasawa ng anak ninyo. Isang malaking pagpapala ito para sa pamilyang Bay. Tama, si Mr. Han ang pinakamayaman sa ating lungsod. At napakagwapo pa. Perpekto sila ni Miss Bai. Maraming salamat to. Ito Bay, wala pa ba si Yinging? Magsisimula na ang seremonya. Tinatawagan ko na. Darating na siya anumang sandali. Mukhang excited na si Mr. Han na makita ang kanyang bride-to-be. Sobrang excited na. Nandito na. Hay naku, itong batang ito, nagpapabagal-bagal pa. Hindi ko na matiis, kaya hinila ko na talaga papasok. Sige na, bilisan mo.
Napakatagal kong hinintay. Ang araw na ito. MC, simulan mo na ang kasal. Huwag muna. May sasabihin muna ako. May gusto akong itanong sa inyong lahat. Sa maikling buhay ninyo, ano ba talaga ang pinakananais ninyo? Pera? Kapangyarihan? O yung mga walang kabuluhang karangalan? At kasikatan? Iwan ko sa inyo. Pero pa sa akin, at sa mga henerasyon ng aking angkan. Isa lang ang mahalaga. Ang buhay na walang hanggan. Ang sikreto ng immortalidad. Chengbin, tigilan mo yang kababalaghan mo, baka mapalampas pa natin ang kasal. Baka malagpasan pa tayo ng magandang oras, huwag kang mag-alala. Ngayon ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. Walang magiging aberya. Bakit ang dami mo pang sinasabi? Kumilos ka na. Huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin. Pero ang immortalidad, laging may kapalit na sakripisyo. Halimbawa na lang, kayong lahat na naririto. Manahimik kayong lahat. Ikaw, Bakit? Nagulat ka? Dapat nga magpasalamat ka pa. Kung hindi ka iniligtas ng gunggong na si Tsuduanyang, idi sana noon pa lang, naubos ko na ang dugo mo. Duanyang. Pero okay na rin. Ngayong araw din, makukumpleto ko ang dugong alay mula sa inyong lahat. Siguradong magtatagumpay ang aking sining ng immortalidad. Duanyang, patawarin mo ako. Ako ang dahilan ng kamatayan mo. Duanyang. Ganda, kailangan mo ba ng tulong? Duanyang. Aakala ko. Pogi ba ako ngayon? Duanyang. Hangal na bata. Akala mo ba ganun lang ako kadaling mamatay? Ang buhay ko, mas matibay pa kaysa sa buhay ng iba dyan. Hindi ko akalain. Ang walang kwenta mong buhay, umabot pa rin hanggang ngayon. Ano, dumating ka ba para samahan ang babaeng to? Asabay kayong magpakamatay? Higit sa lahat, ayoko nang may nang babanta sa akin. Ano pa kaya kung basurang tulad mo? At kahit na hindi mo magustuhan, anong magagawa mo? Sa lagay mong yan, nakalahati wasak na ang katawan. Ni hindi mo kayang salagin ang kahit isang suntok ko. Nung isang araw, natapakan kita. At ngayon, kaya ko pa rin gawin yun. Isa sa atin, tiyak na mamamatay ngayong araw. Eh, di subukan mo. Duanyang. Ayos ka lang ba? Mahina, laging mahina. Ganyan ka na lang talaga. Tuna yan. Isa ka lang naman kalahating halimaw na nagising. Anong kaapatan mong isipin na kaya mo akong labanan? Ngayon, sa harap mo mismo, isa-isa kong ubusin ang dugo nila bilang alay. Para ipamukha sa iyo kung gaano ka nga talaga kawalang silbi. Itay. Ginoong Han. Maawa ka. Huwag mong kalimutan, si Yingying ang iyong fiance. Fiance. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung bakit. Pumayag ang asawa't anak mo na pakasalan ko si Yingying, di ba? Kasi kaya ko siyang patayin. Pumunta lang ako sa Pamilya Bai para maghanap ng taong may sinumpang dugo para sa aking pagpapahaba ng buhay.
Kung hindi dahil sa lalaking yun na apelido Tsu, na paulit-ulit na gumugulo sa mga plano ko. Matagal ka ng tuyong bangkay, tanda. Dr. Tsu, nabulag ako at napagbintangan kita ng mali. Ano pa ba ang silbi niyan ngayon? Ang nilalang na to ay tuluyan ng sinakop ng kanyang masamang lakas. At tuluyan ng nabaliw. Buti alam mo. Ngayong araw, lahat kayo rito, walang makakatakas. Wala na ba talagang pag-usapan pa? Anong karapatan mo para makipagkasundo sa akin? Dahil dito. Ano? Balak mo bang gamitin yan? Para tubusin ang buhay ng lahat? Ang aking mga ninuno ay mga diwatang ahas na sanay sa loob ng 1,000 taon. Mas mabuti to kaysa sa dugo ng ordinaryong tao, di ba? Papatayin muna kita, saka ko sila papatayin. Kapag nagawa ko pa rin naman na isakripisyo ang lahat. Bakit ko pakikinggan ang mga sinungaling mong salita? Durugin ko man ito ngayon. Lahat ng tao sa bulwagan na ito ay sasama sa akin sa hukay. Wala kang kahit isang taong makukuha. Kasama na si Ining. Mukhang mula nang makilala mo ako. Medyo tumalino ka na rin. Mas matalino ako kaysa sa iniisip mo. Dapat alam mo yan. Kayong dalawa. Kailangan ng mamatay ngayon. Ining, takot ka bang mamatay? Basta makasama kita. Hindi ako takot. Nakakaantig talaga. Muntik na akong maiyak. Kung ganoon, pagbibigyan ko na kayo. Sigurado ka ba dyan? Sige, gawin mo na. Duan niyang. Hindi naman kayo naniniwala na ang grupo ng mga walang silbi na yan ay kayang ipagpalis sa buhay nyo. Hindi ba? Sira ang usapan mo. Tanga lang ang maniniwala sa walang kwentang kasunduan na ito. Dahil mahal na mahal nyo ang isa't isa. Magkasama kayong maging sakripisyo ng dugo. Ano sa palagay mo? Ang bait ko, di ba? Ikaw ay isang sinungaling na traidor. Hayop ka. Sadyang napakatanga lang kasi ng lalaking iyon. Sa pagiging uto-uto niyang iyon. Kahit bigyan pa siya ng langit ng 100 buhay, mamamatay pa rin siya sa kamay ko ng walang kahirap-hirap. Sa tingin ko, mas mabuting bumaba ka na lang at samahan siya. Hindi na kailangan ng 100, 2 ay sapat na para tapusin ka. Hindi mo ba alam kung ano ang anting-anting panghalili? Sabi ko sa'yo, mas matalino ako kaysa sa iniisip mo. At saka, hindi kita hahayaang takutin ako sa parehong paraan ng 2 beses. Akala mo ba matatalo mo ako sa ganyan? Managinip ka na lang. Sinong tumatawag sa akin? Ano to? Diyos ba yan? Ika-43 na henerasyon ng pamilyahan, Han Chengbing, ay nagbibigay galang sa aming pinakamatandang ninuno. Anak nang, pag di mo na kaya, tatawag ka na ng tatay mo. Yan na lang ba talaga ang kaya mo? Pinakamatandang ninuno, ipagpatuloy ko ang inyong nasimulan. Pinag-aalan ko ang sekreto ng immortalidad na nasa inyong banal na kwintas. At sa wakas, natagpuan ko na ang babaeng ito. Na may dugo ng malakas na sumpa. Pero yung lalaking yon, lagi niya akong pinapahamak at gusto pa niya akong patayin. Wala na po akong ibang paaan. Sinira ko ang kwintas para tawagin kayo. Tingnan nga natin kung sinong hampas lupa. Ang may lakas ng loob na guluhin ang apo ng pamilyahan.
AMM. Bata, itong malansang amoy ng ahas na nasayo. Bakit parang pamilyar ito sa akin? Huwag mong sabihin. Gaya ng hinala ko, isa kang inapo na maalamat na diwatang ahas. Hindi ko akalain na hindi pa pala ubos ang lahi nyo. Sedge. Ngayong araw, para sa aking yumaong amo. Ibibigay ko sa inyo ang nararapat na seremonya ng kamatayan, mga ahas. Duanyang, okay ka lang ba? Sa totoo lang, naging sobrang hirap na naibagsak yang sihan gamit ang mga plano. Di ko inakala na may isa pang gurang na biglang susulpot. Mukhang ngayon na tayo mamamaalam. Duanyang, natatandaan mo ba yung tanong mo sa akin dati? Ano yon? Sabi mo, pag hindi ko na kailangang itanong kung gusto mo ba ako, malalaman ko na ang sagot. Ngayon, alam ko na. Kung gusto mo siyang patayin, sa bangkay ko muna kayo dadaan. Ito na ba ang aura ng sinumpang katawan? Sayang naman. Kung nahanap ko lang ito noon. Malamang immortal na ako at walang hanggan ang buhay. Hindi sana ako magmumukhang halimaw na ganito. Inuno, nasa bingit na ng kamatayan ang buhay ko. At kailangan ko ang sinumpang dugo ng babaeng, yan para mabuhay. Pero yung lagay ko ngayon. Nakita nyo naman. Kaya, kung maari, kayo na lang sige na nga. Ero. Yang kahiya-hiya mong itsura, pag kumalat yan, lalaitin lang ang angkan nating mga han. Huwag kayong mag-alala, Ninuno. Ngayong araw, walang makakaalis dito ng buhay. Wala talagang ititirang buhay. Yan ang dapat na tapang ng susunod na henerasyon ng angkan natin. Hintay ka lang, kukunin ko na agad. Yang sinumpang dugo ng babaeng, yan para sa'yo. Anong nangyayari? Ibig sabihin ba, hindi ordinaryong sinumpang dugo ang babaeng to? Paang to yung sinumpang may lason, na nakatala sa mga ipinagbabawal na karunungan. Sinwerte tayo ngayon. Sinumpang may lason na dugo? Isang kayamanan na tanging. Ang pinakamakapangyarihang sinumpang katawan lang ang mayroon. Kung ito'y mapoproseso ng tama. Hindi lang ang mga buhay ang magkakaroon ng immortalidad, maging ang mga kaluluwang matagal ng patay ay maaari pang mabuhay muli. Kailangan may pisikal na katawan para mahawakan ang lason na dugo. Bilisan, kahit anong paraan pa yan, hulihin nyo siya. Dalian mo siya dito ngayon din. Gagamitin ko siya para mabuo ulit ang katawan ko. Napakahalaga ng bagay na to. Sayang naman kung mapupunta lang sa iba. Anong balak mo? Naghilom nga ang sugat. Magiging immortal na ako. Itong mayabang na tangang to. Pati ang lason ng sinumpang dugo, ginamit pa sa ritual. Buti nga sa'yo, napatay ka ng sarili mong kayabangan. Matanda kang walang hiya. Ang pamilya mong tuso. Hindi nyo akalain na magkakagulo kayo, ano? Ang ibang tao, nakatadhana ng maging ligaw na kaluluwa habang buhay. Demonyo ka, hindi na kita hahayaang maging multo man lang. Ah, Ining, anong ginagawa mo? Suduan niyang. Noon, lagi mo akong pinoprotektahan.
Ngayon, ako naman ang magtatanggol sa'yo. Ah, ah. Ah, Ying, Dr. Chu. Okay lang ba kayo? Itay, may panahon ka pang alalahanin sila. Bakit hindi mo tanungin kung paano namatay ang anak mo? Dapat matagal nang pinapatay ang dalawang demonyong yan. Sila ang pumatay kay Yi. Paghihigantihan ko kayo para kay Yi. Ngayong araw na to, papatayin kita. Bai Wanjiang, naglakas loob kang saktan ako. Papatayin kita ngayon din. Dad, Ikaw, babaeng makamandag. Sagutin mo ako. Anong ginawa sa'yo ni Ying? Ha? Bakit ganyan na lang ang galit mo sa kanya? Kahit hindi mo siya mahal, dapat sana'y mayroon kang. Walang hiya ka. Bakit ganyan kasama ang puso mo? Nakakadismaya ka ng sobra. Ikaw, lalaking babaero na nananakit. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Bayaran mo ang kasalanan mo. Hindi lang hiwalayan ang abutin mo. Sisiguraduhin kung wala kang matitirhan. Ubusin ko ang yaman mo. Kayong mga walang hiya na pumatay sa anak ko. Maghintay lang kayo at magkikita tayo. Saklolo. Tulong. Hahaha. Salamat sa tadhana. Kapag naialay ko na ang dugo ng babaeng iyon, mabubuhay akong muli bilang tao. Immortal ng walang hanggan. Hahaha. Itong 3 pest na to. Kada isa sa kanila sobrang nakakadiri. Ngayong nagkasama-sama pa silang 3, mas lalong nakakapanghilakbot. mukhang sa pagkakataong ito, wala na talaga tayong kawala. Sa hindi sinasadya, sabay na yata tayong babawian ng buhay. Ano sa palagay mo? Kung meron mang susunod na buhay, Gusto pa rin kitang makasama. CJ, hindi man kita nabigyan ng magarang kasal sa buhay na ito. Sa kabilang buhay, babawi ako. Tapos na ba ang mga huling habilin ninyo? Kung ganoon, sisimulan ko na. Anak ng... Putya, mamamatay na nga lang ako, may pumapalakpak pa. Sino iyon? Ang ninuno mo. Parang ninuno ko nga. Batang to. Yung matandang kalbo na yun. Pinag-iisan ko na ang kayabangan noon. Pero sino ka para apihin ang pamilya ko? Gusto mo bang mamatay ng paulit-ulit? Hoy, 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 hoy. Tanong ko sa'yo, kailan ka ba talaga nakalabas?
Sinubukan ko yung libo-libong paraan Isang beses ko palang sinubukan, nakalabas na ako agad. Hindi mo sinabi sa akin, kaya akala ko malapit na akong mamatay. Gusto ko lang naman manood ng magandang palabas eh. Isipin mo, kung 1,000 taon kang nakaban, yung unang gusto mong gawin pagkalabas. Di ba ang maghanap ng konting kasiyahan? Sige na, ikaw ang mas matanda, kaya ikaw ang tama. Nasaan si Xiao King? Huwag kang magkunwaring patay, lumabas ka riyan. 8. Tita King, nasaan na yung kayabangan mo noong inaabi mo ako? Sa tingin mo kanino ko natutunan ang pananakot sa mga tao? Isang pag-ibigan. Utang na damdamin, 1,000 taon. Buti na lang, ngayon. Hindi na naulit ang trahedyang sinapit ko noon. Ate, siguro oras na para umalis tayo. Teka, hindi ba ito yung bigay mo sa akin? Bakit mo naman binabawi agad? Tumahimik ka. Huwag mo akong piliting gumamit ng dahas. Bago ako umalis, gusto ko kayong makitang ikasal. Wala naman akong handa eh. Ano pang hinahanda mo? Kapag hindi ka pa nagpropose ngayon, mapupunta na sa iba ang asawa mo. Lumuhod ka. Mag-propose ka na. CJ. Meron. Yung Ying. Baka maging biglaan ang mga sasabihin ko. Pero hindi ko alam. Kung magagawa ko bang sabihin to ng tayo lang. Sa loob ng maikli kong buhay. Wala pa akong nakitang katulad mo. Isang babaeng napakabait at maamo. Mula noong nakilala kita, ang imahe ng tunay kong minamahal ay dahan-dahan nang luminaw sa isipan ko. Kahit hindi pa tayo gaanong matagal na magkakilala. Magkasama na tayong humarap sa paghihiwalay at pagsubok ng buhay. Ngunit sa lahat ng iyon ni minsan, ay hindi natin binitawan o pinagtaksilan ang isa't isa. Kaya ngayon, nais kong tanungin kita. Sa harap ng iyong pamilya at ng aking pamilya, ng buong puso, papakasalan mo ba ako? Punyeta, papatayin ko kayong lahat. Wala ka bang modo? Di mo ba nakikita ang sitwasyon? Tita King, ganyan na ba talaga siya kamaldita 1,000 taon na ang nakalipas? Nagkataon lang ba ang titulo ng ate ko? Nagbago lang naman siya ng kaunti pagkatapos niyang mag-asawa. Nang tumino siya para sa pamilya. Pero kung noong mga nakaraang siglo yan, sa tingin mo may mga ngahas bang huminga ng malakas sa harap niya? Grabe, ganun ba talaga yun? Sa totoo lang, bago ko nakilala ang ate ko, lalaki pa akong ahas. Hanggang isang araw, nakangiti niyang sinabi sa akin na gusto niya ng best friend. At pagkatapos noon, Naku, napilitan tuloy akong umihi ng nakaupo. Ang hirap siguro nun, no? hoy, nagpo-propose ka pa lang dyan. Magpakatino ka naman. Hintay, subukan mong alalahanin, hindi ko na maalala. Ying, pakakasalan mo ba ako? Siyempre. Ha? Hindi pwedeng ganito na lang siya kabilis mamatay. Bubugbugin ko siya araw-araw hanggang mawala ang galit ko. Ate, tapos na silang magpalitan ng singsing. Kailangan na talaga nating umalis. Sige. Duanyang, napakahusay mo. Salamat sa lahat ng hirap mo. Kahit kailan. Lagi kong tatandaan na ang mga ninuno ko ay mga ahas.
Huwag kang mag-alala, binago ko ng bahagya ang mga alaala nila. Ang naaalala lang nila ngayon ay pumunta sila rito para sa kasal ninyo. Bahala na kayo sa iba. King Er, tara na, umalis na tayo. Tumayo ka riyan, bilis.